Hello mga boss, good morning sa inyong lahat. This is me again, Boss Big Vlog at muling nagbabalik. For today's vlog, pupunta tayo ngayon sa Bicol dahil meron doong barangay pesta. So siyempre, ang gagamitin nating motor, yung ating adventure bike na ARY 500 ng FKM at yung ating bagong Gideon shoes. Alright, kasama natin ang kapatid ko, ayan, ang kay B-Boy. At ang gamit niya itong CF Moto na 750. So wala siyang big bike. Ang ginawa natin, umarkila siya sa renta moto ng 3 days. So samahan nyo kami. Uuwi kami ng kay B-Boy sa Bicol. Mula rito sa Manila, inireset ko 300 km yung muhon sa tapat ng barangay namin. Second time niya makakapasok ng expressway. Dati yung first time niyang pagpasok, CB650R ng Honda yung gamit niya. Ngayon, ito naman ang nirent niya sa renta moto, yung CF Moto na 750. Ito naman gamit ko siyempre yung ating FKM na ARY 500. Mas malaki yung makina niya kaysa sa akin. Expressway gaming. Iba kasi yung adventure bike kapag long ride, lalo na pabigol. Yung ganito hindi nakakapagod. Itong ating FKM, nagamit na natin ng Marinduque Loop. Last vlog natin, nagamit na natin ng Bigan. Kaya suwabing-suwabe performance dito. Tipid pa sa gasolina. Santo Tomas, exit tayo. Alright, ayos. Isinero ko yung trip natin para pag 300 km nasa Bicol na tayo. Ngayon nakaka 40 na tayo, yan 40 km. O 260 pa. Kasi yung muhon nasa tapat ng barangay natin Alright, Santo Tomas na tayo, Batangas. Ito, dire-diretso to, papuntang mga Malbarian o kaya bayan-bayan ng Batangas. Pero dito tayo. SM Santo Tomas to, pero dire-diretso tayo San Pablo, Lucena. Kanan, Aluminos. Itong bandang kanan dito sa Aluminos, ayan, tayo. Nilalagyan na ng bakod. Ayan yung expressway papunta ng Lucena. Siguro mga 2 taon pa makakadaan na ako dyan. Malaking ginhawa yan pag papunta ka ng Bicol. Ayan may tulay na Pero putol-putol pang kalsada. Pero may, ayun simentado na Mukhang malapit na tayo makadaya kay B-Boy. Kaliwa tayo dito, kaliwa. Pero may daan na dyan Hindi ko lang malaman kung diretso na yan. Pero dito na tayo. Welcome to SM San Pablo. Gasolina muna tayo. I-full tank natin. Kaya full tank. Kasi mula sa bahay, hindi naman tayo gasolina. Huling gasolina ko pa nito sa Lucena Galing Marinduque. 600 kuya. Saktay mo na 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. Province of Quezon. So ito na yung boundary ng Laguna at saka Quezon. At itong tulay na to ay bahagi na to ng TR4 or expressway papuntang Lucena up to Bicol. Kaliwa tayo rito, kaliwa. Bypass ng Chaong. Aralin mo bawat likod. O saan ka liliko, doon mo lang itutulak yung manibela. Hindi nagbabago yung posisyon ng mo. Pag ganito magilid yung katawan, dapat ang bayawang mo tuwid lang yung bayawang. Ang yung nagtumutulak lang sa'yo braso. O yan, tulak. Kanan tayo, kanan. Bypass ng ng Candelaria. O, una ka kay B-Boy. Ganito yung pagliliko, ganito, katulad dito, kurbada. Bandang kanan ka lang muna dito sa guhit, tapos saka mo papasok yung tutulak mo ng ganyan diba? Hindi ka mag-overshoot noon. Pag liliko mo ang kaliwa, kakain ka muna dito sa bandang kanan para makabuelo ka. Tapos nakatingin ka sa dulo ng kurbada. And then itutulak mo lang yung manibela. Ito na yung end of bypass ng Candelaria. Next bypass, Sariaya. Ang labas nun ay Lucena na. Okay, andito na tayo ngayon sa papasok na ng Sariaya. Ayun ang kay B-Boy diba? Pa-relax lang Parang pakiramdam mo ang iyong motor Pambili na lang talaga ang kulang. Okay, kanan tayo ng bypass Sariaya.
Ang ganda ng view rito, kita na yung dagat oh. Ayun oh. Ang ganda na tanawin. O yan, kurbada yan. Overshoot ka dyan, bawas. Bawas bago pumasok ng kurbada. Kwarta. O tama, overshoot ka eh. Preno muna, tapos bawas. Nagpi-freewheeling yung pagka pumareno ka eh. Okay, ito na yung end of bypass ng Sariaya. At kakaliwa tayo papunta ng Lucena. Dito sa Lucena, napakalaking bagay na ginawa nitong underpass na to. Napaka-traffic dito dati eh. Nung wala pa tong daan na to. One way to. Bicol, Atimunan, Pagbilao, Quezon na proper. One way to sa Pagbilao Plaza. Dito lang naman traffic sa simbahan eh. Makalampas dito ayos na. Aba, himala, maganda na ang daan dito. Dating lubak-lubak to eh. Ngayon lang ulit ako nakadaan. No! Alright, papasok na tayo ng zigzag road. Dito yung pang bus, ito yung pang mga private vehicle. Okay. First time makarating ng ating ARY 500 dito sa IMI. Actually, hindi naman talaga ito bitukang manok. Ang tawag dito ay IMI. Hindi ko lang alam kung ano meaning ng IMI na yun. Ang bitukang manok kasi papunta pa doon sa may dait yata yun eh. Yun ang tunay na bitukang manok. Wala, overtake. Lakas. Namrimero tayo eh oh. Tresera. Kwarta, nag-aahon. O diba, kayang-kaya ng kwarta. 80 ang takbo. Pag kayo walang big bike, pwede na lang kayong umarkila sa renta moto katulad dito sa kapatid ko. Kahit ilang araw, kahit anong bike na kailangan nyo, pag renta moto, meron niya. May iba't ibang klaseng motor sila eh. May sports bike, may naked bike, adventure bike, di ba? Pati itong aking FKM na to, kung gusto nyong i-rent at ma-experience nyo kung ano yung performance nito bago kayo bumili, or kung ayaw nyo mong bumili, gusto nyo lang na naka-adventure bike, pwede kayong magrenta sa Renta Moto. Ito yung kanilang Facebook page. Dahil yung motor na yon, inarkil lang namin. Kuya, tabi tayo, tabi. Pipicture tayo. Nakakalula. So ayan yung view, di ba? Napakaganda oh. IMI. Wow. Nag-refresh lang kami, uminom ng tubig, and then let's go na uli. Naka 138 km na tayo mula sa Las Piñas. Stop and go dito dahil masyadong kurbada, paakyat pa. I-giveaway mo yung paakyat. Oh, tayo naman. Alright, baba na to. National Highway na uli ng Atimunan, Quezon. Jollibee, Atimunan. Akyat tayo. Atimunan proper yung kaliwa eh. Wow. Ang ganda na ng tanawin. So yung bundok na natatanaw natin ay Alabat Island na yun. Dire-diretso lang tayo kanan papunta ng Gumaka, Bicol. Napakaganda na ng view rito dahil dito ibaybayin na ng dagat. Tahimik yung dagat oh, ang ganda ng tanawin oh, grabe. Ito yung masarap sa pagra-ride. Nakakita ka ng magandang tanawin. Ang layo na at ang dami na narating ng FKM na to oh. Ang sarap gamitin. Welcome to Plaridel. Ito yung bayan ng Quezon na parang maliit na bayan lang. Yung Plaridel sa pagitan ng Atimunan,
at saka Gumaka. So Plaridel yung gitna. Look at the view naman, oh, 'di ba? Napakaganda. Ito release ng tren sa bandang kanan at ang kaliwa naman dagat. Tapos yung gitna highway. Sangka pa. Kanan tayo, kanan. Bypass Gumaka. Light vehicle. Dahil dito kapag dumaan ang truck, hindi na nagiging bypass ng Gumaka to. Ang tawag dito, die-pass. Daming namamatay dito sa truck. Sa sobrang tarik ng daan dito. Pagkargado ang truck, hindi kinakaya yung ahon. Hindi rin kayang prenuhan pag huminto na sa bigat ng karga. Doon nagsisimula yung aksidente. Try nating isama sa vlog to ng buo para ma-encounter nyo yung hindi pa nakakadaan dito kung gaano katarik ang mga ahon dito. Napakalayo nito eh. Ito, unang ahon. Try natin yung cambio ng kinta. Ayun oh. May umuusok-usok na nga yung clutch. Ito yung adventure, naka-hazard. Dahil motor naman tayo at big bike, kayang-kaya itong ahon na to. Nagkikinta pa nga ako eh. So ito yung viewpoint. Yan o, tanaw na tanaw yung Gumaka. Bilang akyat ahon to eh. Ayan o, bundok pa natatanaw natin. Baby boy, asa ka na? Ha? Ingat ka sa kurbada at pag hindi kaya, dahan-dahan lang. Ito naman, uubod naman ang tarik. Bawas. Tapos ahon uli. Ayun oh, mukhang overshoot ata yun ha. Palusong na daan, babala. Doon, yung natatanaw na yun, doon pa tayo pupunta. So ilang ahon pa yung gagawin natin. Napakatayo ng bypass na to. Para nakakatakot yung nakasalubong, baka mag-overshoot eh. Ako, kontrolado ko yung sarili ko, pero yung kasalubong, baka mamaya may sasakyan na overshoot eh. So pagka ganong mabilis yung takbo natin, pabilis yung takbo niya, mahirap na, hindi na kaya ng preno yun. Magkakaroon talaga ng contact. Ito yung natatanong natin kanina oh. Napakatarik ng ahon na to. Hindi pa ata ito yung pinakatarik. Meron pa doon sa unahan. Pero 100 plus ang tinatakbo natin. Malakas tong motor na to. Pangbunduan talaga. After na rotondang to, eto na ang pinakamatarik na ahon. Dito madami yung umaatras. Ito yung tinatawag na die-pass. Ayan oh. Hindi pa nakakabuelo yung truck dito. Aahon na naman. Gapang talaga ang truck dito eh. Bypass ng Lopez, Quezon. Ang ganda ng daan dito, kaya lang walang guhit. Wala ka reference. Aba, ngayon ko lang nakakita at ngayon lang ko nakadaan dito na meron na nakalagay na ganyan. 10 taon na yata itong ginagawa eh.
Poste pa lang ang nalalagay. Ito kasi kaya gagawa ng tulay, ito yung lugar na lumulubog dito eh. Na-stranded yung mga biyahero. Nalangoy yung baboy dito pag baha. Pero apakatagal ng ginagawa nito eh. Mula nung hukayin to, tuwing daan ko dito, siguro mahigit na 10 taon. Ito ang kagandahan sa adventure bike. Yung ganitong rough road na lubak-lubak, kayang-kaya. Ina-absorb ng suspension yung lubak. Kaya hindi masakit sa katawan. So ito na yung arko ng Welcome to Calawag, Quezon. Mula Maynila, umalis kami ng alas 8. Pagpasok ng Alabang Tollgate ay 11:24. So 3 oras at kalahati na andito na tayo sa nasasakupan ng Calawag, Quezon. At ito na nga, saktong 3 oras at kalahati, andito na tayo ngayon sa bayan ng Calawag, Quezon. Naka 211 kilometer na tayo. Mula Las Piñas to 211 kilometer hanggang ditong Calawag, Quezon. Sa amin, ang actual, kung magsisimula ng Las Piñas, dun sa pupuntahan namin sa barangay namin, Saragay, ay 280 kilometer lamang. Pero ang Mohon ay 300. Kasi ang Mohon nagsimula sa Luneta. Doon yung 0 kilometer. Welcome to Bicolandia Getaway. Alright, picture lang tayo rito. Dahil first time ng ating FKM na ARY 500 makarating dito sa boundary ng Quezon at Bicol. Nagpicture lang ako dun sa arko. Kaya lang, hindi ko ma-upload dahil walang signal. Brother, ingat! Taga ano pa yun, taga Eriga. Followers natin, nagpa-picture sa akin, binigyan ko na din ng sticker. Itong daan na to, kapag dire-diretso, papunta siya ng Calaguas Island, Daet hanggang Sipokot. So, dito, mas mabilis dito. Dahil itong tinatawag na Andaya Highway. Kapag dire-diretso dun sa Daet, malayo dun pero mas maganda ang daan. Dito sa Andaya Highway, lubak-lubak. Ito na, nasasakupan na ng Tagkawayang, Quezon. Ang huling bayan ng Quezon bago mag Bicol. So yung welcome to Gateway ng Bicolandia ay bandang ganun pa. Kung baga nasakop yun, norte yun. Ito Quezon pa. Pero sa unahan, Camarines Sur na. Yun na yun sa amin. Bali wala yung lubak eh. Napakasarap gamitin itong ARY 500 na to para sa akin. Katamtaman lang yung bilis. Sakto yung lakas. Sakto yung konsumo ng gasolina. Ayan o. 4 liter per 100 kilometer. So pag dinivide mo siya 25 kilometer, doon sa takbong rat-rat pa, di ba? Depende yan sa driving habit nyo. Pero kung tipid mode yung pagdadrive nyo, yung sakto lang, yung chill ride lang, papalo to ng mga 27 to 28 km per liter. Nakarating na tayo sa bayan ng Tagkawayang, Quezon. At ang Tagkawayang, Quezon ay napansin ko yung umuunlad na rin dahil meron siyang Jollibee at saka McDo. Ang dami ng mga establishment. O, di ba? Sa oras na 12:20. So 4 hours and 20 minutes from Las Piñas hanggang dito ang biyahe namin. Tapos mula dito hanggang sa amin sa Ragay, Port Junction, Ragay, Camarines Sur ay nasa 10 to 15 minutes. So I think mga 12:30 o 12:35 nakarating na tayo sa bahay. Overtake kami sa kanan. O ayan, open kahit sa kaliwa. Ito na yung boundary ng Ragay. So itong lugar na to, yung barangay ay JRS, ibig sabihin Godofredo Reyes Senior, kung saan dito ako nag-aaral ng high school. O isang barangay na lang, next barangay amin na.
Saktong-sakto, 1 minuto, 12:35, nasa bahay na kami. Yung high school dito, andun lang sa kabila. Hindi kasi dito natatanaw kasi mapuno. Pero ito yung palengke ng JRS. Alright. At dito ako nag-aaral. At naandito yung muhon na sinasabi ko na 300. Ito siya. Ayan, minsan nagpapapicture tayo dyan. Ayan o, ayan yung muhon na 300. At sa una-unahan, doon sa may waiting shed ay kakaanan na kami. Ito na yung aking hometown. O, diba? May gasolinahan na. Dito sa basketball court, ito na yung pinaka-barangay namin. Welcome to Barangay Port Junction Norte, Ragay, Camarines Sur. So may tumutugtog na sa plaza dahil mamaya may sayawan na dyan. Ayan o, yung banderitas. Happy Fiesta! tayo nakarating. Dito na kami sa bahay at iyan na ang ating ARY na 500 at yung sa kapatid ko yun ang gamit. Alright, itong sa akin na to talagang napakaganda ng performance para sa akin, di ba? So sa halagang 298,000 itong ARY 500 na to, meron ka ng adventure bike na ganitong klase. Napaka-pogi. So andito lang kami sa Bicol para mamesta. And then 3 days kami dito, pauwi na ng Manila uli. So ito si Boss Vic, nagpapalalang ride safe always.